Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at patuloy po natin gagawin ang ating gawain ng pananalangin sa gabi pong ito. Patuloy po tayong sasambahin sa ating Diyos at patuloy po nating papakinggan ang kanyang salita. Tayo po ay sumamba sa ating Panginoon. Awitin po natin yung sinasamba kita. Sabay-sabay po nating awitan at sambahin ang ating Panginoon. Let's sing. Pagmasdan ng kaganalan mo, ang titigan ng kagandahan mo, at kapaligiran sa liwanag mo matatakpan. Ng puso mo ay aking maabot, pag-ibig mo'y maghari sa loob, at kapaligiran sa liwanag mo matatakpan. Sabay-sabay po tayong mawit. Sinasamba kita ngayon ng buhay, sambahin kita. Sinasamba, sinasamba kita ngayon ng buhay, sambahin kita. Kung pagmasdan ang kamalaran mo, wala nang dalakila pa sa ating Panginoon. Titigan ang kagandahan mo, at kapaligiran sa liwanag mo matatakpan. Ang puso mo ay aking maabot, pag-ibig mo'y maghari sa loob, at kapaligiran sa liwanag mo matatakpan. Sabay-sabay po natin papurihan ang ating Panginoon. Sinasamba, sinasamba kita ngayon ng buhay. Sasabayin po natin ang ating Panginoon sa gabi po ito. Sinasamba, sinasamba kita ngayon ng buhay, sambahin kita. Patuloy po namin sinasamba ang aming Panginoon sa gabi ito. Bagamat ay hindi po kami magkakasama sa pisikal na katayuan, Panginoon, bagkus magkakasama po kami sa isang espiritu. At patuloy po namin sasabayin ng aming Diyos at patuloy po namin siyang papobrihan. Dalahan po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Patuloy po nating papurihan ng ating Panginoon. Tayo po ay sumamba sa ating Diyos. Sambahin po natin ang pangalan niya sa gabi po ito. Tayo ay sumamba at purihin siya. Walhati
sumamba sa ating Panginoon? Tayo'y sumamba at purihin Siya. Luwalhatiin ang pangalan Niya. Diyos nating Ama, Diyos naming Ama, papupurihan Ka. Aawitan Ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y Kanyang nilalang, purihin Siya. dakilaan mo. Tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y Kanyang nilalang, Purihin Siya. Magandang gabi po sa ating lahat. At para po sa pagpapatuloy po ng gawain po natin, ay makapakinig po tayo ng salita ng Panginoon. At ang mensahero po na ginamit ng ating Panginoon sa gabing ito ay si kapatid na Ivan Borlagden. Isang mapagpalang gabi po para sa bawat isa at tayo po'y muli nagsama-sama or makikinig ng salita ng ating Panginoon sa gabing ito. So bago po tayo dumiretso sa ating pag-aaralan or pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon, bilang unang katanungan po muna is, paano po ba natin na-handle ang pagkakabalisa or pag-aalala sa paghihintay? Paano natin na-handle ang paghihintay sa taong ating makakasama or mapapangasawa habang buhay? Paano po natin na-handle yung paghihintay natin kung paano gagaan ang ating buhay mula sa kahirapan? At maghintay kung kailan magbabago ang iyong asawa sa inyo at inyong mga anak, kung sila naging pasaway at kung kailan sila kung kailan sila magbabago. O sa madaling sabi paano natin na-handle ang ating sitwasyon kung saan tayo ay naghihintay sa mga bagay na hindi nagagawa or hindi pa tapos gawin ng ating Panginoon sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, muli Panginoon, kami po'y nasa inyong harapan upang mag-aral ng salita mo, O Diyos. Panginoon, naway kami po'y inyong gabayan at bigyan niyo ng bukas na puso't isipan, Panginoon, upang malaman namin, Panginoon, ang gusto niyong ipahiwatig sa amin, O Diyos. Nawa, Panginoon, ikaw lamang ang siyang makita, Panginoon, at ikaw lang ang siyang maghari sa amin, O Diyos. Ito'y dinadalangin namin ng may papurit pasalamat. In Jesus' name, Amen. So sa ating pong tatalakayin or pag-aaralan sa gabing ito, pinagmagatan ko po itong waiting on God. Lord, I'm waiting, but are you working? Ito po'y merong bersikulo na matatagpuan sa Romans chapter 8 verse 25. But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Sa Tagalog, ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hihintayin natin iyon ng buong tiyaga. Personally, the worst part of life is waiting. Ang paghihintay ay problema sa mga nakakarami sa atin.
Aminin po natin yun. At walang taong gustong maghintay. Unless na lang kung no choice ka talaga or sa paghihintay natin, nabibenepisyohan tayo. Well, ang perspective kasi ng mundo sa paghihintay ay kaaksayahan lamang. Waiting is wasting, ika nga nila. And our modern society just make it worse. Dahil sa modern society, mas lalo pa itong pinalala ang ating paghihintay. So in what way po ba? Gusto natin lahat ay mabilisan na. At ang mga bagong teknolohiya ay patuloy ang pag-advance. Sa gayon ay ma-meet lang yung mga demands natin. So ano nga po ba yung demands natin? And one of our demands is ayaw natin ng mabagal. Gusto natin na mas mapabilis pa tayo. Gusto natin mas madali, mas mabilis. Ayaw natin nung naghihintay. Nakakabahala dahil hindi na tayo nasasanay sa paghihintay. And the more na ang technology ay patuloy sa pag-advance, the more naman na nababawasan ang kagustuhan natin na mag-antay. Naliles yung willingness natin sa paghihintay. Habang ina-attempt ng society na mas mapadali at mas mapabilis ang mga bagay-bagay sa ating buhay, ang Panginoon naman ay kumikilos at susubukin talaga ang ating kakayanan sa paghihintay. Pero huwag mag-alala dahil tinatapos pa rin ng ating Panginoon ang kanyang mga plano sa atin sa tamang oras. Sa isipan ng Panginoon, nothing is wrong with waiting. In fact, ang paghihintay ay maaari maaaring maging positibo at lagi niyang sinasabi sa atin na mag-antay. Sometimes it's often to use to make us more like His Son. Dahil something actually happens when nothing is happening, God uses waiting to change us. So at dahil sa society, malaki ang impact ng ganitong bagay sa ating buhay bilang Kristiyano. Gusto nating lahat ng mga magagandang bagay ay mangyari sa ating buhay, pero madalas gusto natin ngayon na. Gusto natin agad-agad na, nandiyan na agad. Kapag hindi naman ito nangyari, natitempt tayo na tanungin ang ating Panginoon. Tanungin or questionin ang ating Panginoon. Kailan, Panginoon? Kailan? When? God, when? Are you truly working? Ikaw ba talaga'y kumikilos, Panginoon? Ganyan ang mga katanungan natin. Tayong mga Kristiyano ay kinakailangan na lumago sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaysa mag-focus tayo sa mga tanong natin na kailan or questionin ng ating Panginoon. May ilan lamang po tayong bibigyan din dito or pag-aaralan. Okay? 3 po ito. Una is wait with patience. Naglalaan po tayo sa ating buhay ng maraming oras sa paghihintay dahil ang pagbabago ay isang proseso. At gusto po natin yon. Maraming taong gusto ng pagbabago. Pero ang ayaw ng tao ay dumaan sa waiting process kung tawagin. Ayaw natin nang naghihintay. Ngunit ang totoo, ang paghihintay ay given na yan. Maghihintay at maghihintay po talaga tayo. Ang tanong na lang po dito tayo po ba ay maghihintay sa tamang daan? Or tayo po ba ay maghihintay sa maling daan? If we wait the wrong way, magiging miserable po ang ating pamumuhay. At yun ay panigurado. Pero kung magde-decide po tayo na maghintay sa way ng ating Panginoon, tayo ay magiging matiyaga at paniguradong may kagalakan ng ating paghihintay. It takes practice, ika nga. Pero kung hahayaan natin na tulungan tayo ng ating Panginoon sa ating mga sitwasyon, nagkakaroon tayo o nade-develop pa yung ating pagtitiwala sa Kanya. Na kung saan ay isa sa pinakamahalagang katangiang meron ang isang Kristiyano dapat. At ang katiyagaan ay bunga ng Espiritu. Sabi yan sa Galatia 5:22, subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. At ito'y nade-develop lamang sa mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay, sa ating mga pagsubok na nararanasan sa ating buhay. Gayun din sinasabi rin na kinakailangan nating magpakatatag. James 1:4,
Dapat tayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. At sa paglago ng ating pagtitiyaga sa paghihintay, the Bible says, we finally feel completely satisfied. Gayun din sa relasyon natin sa ating Panginoon. Kinakailangan na may magandang pagbabago na nangyayari. Kung maihahambing po ng mga matatagal ng Kristiyano, yung kanilang buhay at sa buhay nila ngayon, nakikita po natin yung paglago. Di ba po? Alam natin na may paglago at ang paglago natin ay may pagbabagong nagiging mas matured, ay may nangyayari, may pagbabago. Mas nagiging matured po tayo, natututo po tayo na magtiwala sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga karanasan natin sa buhay. At yung mga karanasan na yun ay talagang kinakailangan ng matinding pagtitiwala sa ating Panginoon. By seeing God's faithfulness over and over, hindi na tayo ganun kung magtiwala sa ating mga sarili, sa ating mga kakayanan. Bagkus nililipat natin yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Tignan po natin ito. Makita natin na malaki ang importansya ng tamang oras or timing kung tawagin or tiyempo. Kung tawagin, dahil natututo tayo na magtiwala sa ating Panginoon sa mga oras na tayo naghihintay. If He did everything we ask for immediately, paniguradong hindi tayo lalago. Walang paglagong magaganap sa atin or walang madedevelop. We would never grow and develop. Kung kaya't sa ating paghihintay, nararapat na tayo ay magtiyaga. At gamitin ang oras ng paghihintay upang mas lumaganap or upang mas lumago pa, mas mapalago pa ang relasyon na meron tayo sa ating Panginoon. Habang tayo naghihintay, gamitin natin yung paghihintay na yon upang mag-serve sa ating Panginoon at lumago pa sa Kanya. So, ikalawa is, accept God's timing. Binigyan tayo ng Diyos ng pag-asa at pangarap para sa ilang mga bagay na mangyayari sa ating buhay. Ngunit hindi niya tayo pinahihintulutan na makita ang eksaktong oras kung kailan niya to gaganapin or kailan itong plano na to na nakalaan para sa atin. Kahit na medyo, nakakainis or minsan nakakabahala na hindi natin malaman yung eksaktong oras, meron talagang mga oras na maaari tayong sumuko. And totoo yan. Meron talagang mga oras na ganyan. Na dahil masyadong mahaba yung ating oras ng paghihintay, makakaramdam ka talaga na mafe-feel mo na susuko ka talaga. Pero kung tatanggapin natin ang ating Panginoong, kung tatanggapin natin ang timing ng ating Panginoon, we can learn to live in hope and enjoy our lives while God is working on our problems. We can learn to live in hope and enjoy our lives while God is working on our problems. Alam natin na ang plano ng ating Panginoon sa ating buhay ay pawang makakabuti lamang. Pawang mga makakabuti lamang sa atin. At kung ipagtitiwala natin ang ating sarili sa Kanya, we can experience total peace and happiness. So, talakayin naman natin yung mga greatest man sa Biblia. So, una dito si Noah. Noah took instruction from God and built an ark and waited for the flood. Si Joseph waited in Potiphar's house and in prison. Naghintay ng maraming taon para sa fulfillment ng panaginip na ipinakita sa kanya ng Panginoon. At sa paghihintay niya na yon, may trials na dumating sa kanya. Nagkaroon ng maling akusa sa kanya. Bago pa man dumating yung plano sa kanya ng Panginoon. Moses, in leading Israel out of Egypt, he endured much from enemies and Jews. David, his rise from zero to hero is a story of patience. Jesus waited, gayon din ang ating Panginoon. He waited for His season to be fulfilled. Gayon din, kasama din ang ating Panginoon na talagang naghintay ng ilang taon
para lamang ma-fulfill yung plano ng Panginoon na maligtas tayo. Kinailangan nilang maghintay ng pagkatagal-tagal na panahon sa pangako at plano ng Panginoon. Lahat ng nangyayari sa panahon na yon ay ng kanilang paghihintay ay hindi nabaliwala. It was used to prepare them, at kung mapapansin natin na nung makamit nila yung pangako at plano ng Panginoon para sa kanila, talaga namang labis-labis ang pagpapala para sa kanila. They were blessed beyond measure. At ikahuli, from seed time to harvest. Sabi sa Ecclesiastes 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Sinasabi sa atin na hindi lahat ay pare-pareho ng panahon. Hindi natin kailangan mainggit sa iba. Sa mga taong nag-e-enjoy sa panahon ng kanilang pag-ani, hindi natin kailangan mainggit sa mga taong nag-aani na ng kanilang pinagtaniman. Habang ikaw naman ay nasa proseso pa lamang ng pagtatanim, hindi natin kailangan mainggit sa mga ganong bagay. Kumbaga ang mga katanungan natin, bakit siya successful? Bakit siya successful na sa buhay? Bakit ako hindi pa? Bakit siya may bahay at lupa na? Bakit ako wala pa? Bakit siya stable na sa finances niya? Bakit ako hindi pa? Ang iba na may kasintahan na, may girlfriend na or may boyfriend na, bakit ako wala pa? When it comes naman sa spiritual, bakit siya malago na? Bakit ako hindi pa? Tandaan natin na tulad ng mga taong kinainggitan natin na yun, dumaan din sila sa proseso ng pagtatanim. At ngayon, dinaranas na nila yung kanilang pag-aani. So, gayon din naman, huwag tayong mainggit sa ganung bagay. Bagkus maging encouragement yun sa bawat isa dapat. Unawain at magtiwala. Ginagawa ng Panginoon ng higit na plano para sa lahat. Para sa ating hinaharap sa panahon ng tag-ani. Seed time represents learning the will of God. Kaya't sa bawat oras ng paghihintay, piliin natin ang kalooban ng ating Panginoon kaysa sa kagustuhan lamang natin. Dahil mas higit ang plano ng ating Panginoon kaysa sa plano natin. Let's plant a good seed that will eventually bring a harvest in our life. Bilang pagtatapos po, ginawa ng Diyos sa mga bagay na mangyayari sa eksaktong oras. Ang trabaho natin ay hindi malaman kung kailan. Bagkus ay isipin natin na hindi tayo susuko kahit gaano katagal lang abutin para lamang makamtan ang pagpapala ng ating Panginoon para sa atin. Hayaan mo ang Panginoon ay maging Panginoon sa iyong buhay. Ikaw ay maghintay ng may katiyagaan at kagalakan sa iyong buhay. Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa iyong mensahe na ipinagkaloob sa bawat isa. Panginoon, ang paghihintay, Panginoon, ay isang tunay nga na isang proseso para sa amin upang kami lumago, O Diyos. Na kailangan namin magtiyaga dahil isa to sa mga bagay na meron dapat ng isang Kristiyano. Nawa, Panginoon, sa aming paghihintay ay magalak kami. Hindi kami mainip, O Diyos. Maging masaya kami sa paghihintay sa iyo dahil alam namin, Panginoon, na tumutupad ka ng iyong pangako para sa amin. At sa lahat pa po ng aming gagawin, naway kayo lamang ang aming madakila at maitaas sa gabing ito. Ito'y dinadalangin namin ng may papurit pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi sa bawat isa.